Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Reaksyonan nga po natin ang mga nagaganap sa ating kapaligiran lalo na sa mundo ng politika. Una pong issue, nabasa nyo na ba yung balita na China imposes 4-month fishing ban in South China Sea including West Philippine Sea? So ang ibig sabihin nito, walang pwedeng mangisda sa West Philippine Sea sa loob ng 4 na buwan. Nako, ano masasabi dito ng mga pro-China? Bakit pala desisyon itong China na to? At pagbabawalan pa ang ating mga fishermen na mangisda sa teritoryo natin? Ano ang ikabubuhay ng ating mga mangingisda sa loob ng 4 na buwan? Sige nga, ipagtanggol ng mga pro-China itong pambubuli na ginagawa ng mga inchik sa atin. So malamang isa ito sa ginagawa ng China para gipitin si President Bongbong Marcos na tuparin ang ginawang gentleman's agreement ni Digong sa kanang China. Pero malamang magsasalita na naman si Harry Roque niyan at ang mga alipores ni dating Presidente Rodrigo Duterte na kasalanan ng Pilipinas kasi hindi tayo sumunod sa gentleman's agreement kaya tayo ginigipit ng China. Ano sa palagay nyo sa isyong ito? Pangalawang issue po natin, si Bongo pumabor sa Chacha. Sabi po dito sa balita, pinuri ni Senator Bongo ang pagdaraos ni Senator Sani Angara, chairman ng Subcommittee on the Resolution of both Houses number 6 ng Regional Public Discussion sa Baguio City na susundan ng kaparehong pagdinig sa Cebu City at Cagayan de Oro City dahil masusi raw na napupulsuhan ng Senado ang pananaw ng publiko sa economic charter change. Sa economic charter change na parehong isinusulong ng Kamara at Senado, aamyendahan o i-update ang mga lumang economic provisions ng 1987 Constitution upang maengganyo ang mas maraming direct foreign investments sa bansa na magbibigay sa mga Pilipino ng maraming trabaho na may mataas na sweldo. Pero teka muna, di ba ayaw ni Duterte na pakialaman ni President Bongbong Marcos ang konstitusyon? At sinabi pa nga niya na kung hindi titigil si President Bongbong sa pangingialam sa ating saligang batas ay magkakagulo. So ano kaya ang masasabi ni Duterte na parang sinasalungat siya ngayon ni Bongo? So ano kaya ang nakain ni Senator Bongo at bigla na lang siyang pumabor sa economic charter change? Well, sasabihin niya, doon lang naman siya pumapabor sa economic change. Na yun naman ang ayaw ni ex-President Duterte, na wag daw papakialaman ang konstitusyon dahil wala naman daw dapat palitan dito. Pero siyempre, tanong ng iba, may kinalaman kaya ito sa darating na eleksyon? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Sunod na katanungan, ano kaya ang nangyari at biglang sinurrender ni Kibuloy ang kanyang 21 firearms? Dahil sabi po dito sa Philippine Star, Kibuloy Church surrenders 21 firearms. Abay, ang dami palang armas ni Kibuloy. Para saan kaya niya to gagamitin? Hindi ba siya ang anak ng Diyos? So hindi niya kailangan ng ganito kadaming armas para sa ay protektahan. Dahil kung siya ang appointed son of God, walang pwedeng mapanakit sa kanya dahil siya ay proprotektahan ng Ama. Komento tuloy ng mga netizens, hindi daw kaya natakot si Kibuloy sa balitang ito? 40 Davao City Police officers ordered relieved. 2 SAF battalions arrived in Davao. Ano po ba yung SAF na yan? Yan po ang Special Action Forces ng PNP. At hindi nga ba na-relieve yung 40 Davao City Police officers? Tanong tuloy ng mga netizens, hindi kaya natakot si Kibuloy dito sa 2 batalyon ng Special Action Forces na pinadala ni President Bongbong Marcos dyan sa Davao? Siyempre, hindi na nila hawak itong mga police officers that were relieved from their posts. At ang balita ko ay kasama sa investigasyon ang ilan dito sa mga police officers diyan sa war on drugs ni Baste Duterte. At ang katanungan ng marami kung bakit hindi pa rin nahuhuli ng Davao Police itong si Kibuloy. So ngayon 2 batalyon na ang dumating sa Davao ng mga SAF
malamang na daw po na mahuli si Apollo Kibuloy. At ang huling issue natin, ito na naman po si Glenn Chong. Dahil mabuti naman at hindi natuloy ang kanilang maisog rally dyan sa Tacloban. Dahil ito na naman ang ilalabas na issue ni Glenn Chong. Dahil sabi po niya noong May 20, 2024, the people, ang taong bayan, is not interested kung bakit nag-leak. Sino ang nag-leak at anong parusa sa nag-leak ng PIDEA documents. Ang interest ng taong bayan ay kung totoong suminghot si Bongbong Marcos kasama ang kanyang high-profile cohorts ng white powdery substance. Yan yung issue ng taong bayan because it presents a moral dilemma not only in the military and police, not only in the political and the religious establishment, but also to the population in general. Teka, sinong taong bayan kaya itong sinasabi ni Glenn Chong? Kayo lang naman ang nagpupumilit dyan eh. Kayo kasama na si Bato de la Rosa na pinagpipilitan ng PIDEA leaks na Senate hearing na yan. Dahil gusto nyong ipitin si President Bongbong Marcos sa issue na yan. So, paulit-ulit na lang. Kaya lang, huwag mong sasabihin na the people or yung taong bayan dahil kayo-kayo lang naman ang naniniwala dyan. Dahil uulitin ko na naman ba? 2012 pa yan. At yan po ay 12 years ago. Dapat nauna nang ginamit yan ni then President Noynoy Aquino. Dapat nung war on drugs ni Duterte, nung siya pa ang nakaupo, dapat nilabas na rin yan. Dapat pinambala na rin nila yan nung tumakbong Vice President si Bongbong Marcos. Bakit ngayon nyo lang ilalabas ang gawa-gawang kwentong yan? Patunayan nyo muna. Hindi yan issue ng taong bayan. Issue lang yan ng kampo ninyo. Dahil ang majority ng taong bayan ay hindi naniniwala dito. Dahil sabi ko nga, kung gagamitin lang natin ang utak natin, napakatagal na issue na po nito. 12 years na po ang lumipas. Bakit ngayon lang lalabas yan? Halatang halata naman na kasama sa plano nila yan para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Mula pa nung kampanya at sinabi ni ex-President Duterte na merong isang presidentiable na nagko-cocaine. Paulit-ulit na lang yan. Minain condition nyo ang taong bayan na drug addict nga si President Bongbong Marcos. Sa itsura ni President Bongbong Marcos, sa kanyang mga pananalita, sa kanyang mga talumpati, sa kanyang mga speeches, mababanaag ba ang isang drug addict? So kahit na paulit-ulitin nyo pa, Glenn Chong, itong issue na to, kokonti na lang po ang naniniwala sa inyo. So ayan po, ano ang masasabi nyo sa mga maiinit na issue ngayon? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.